Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay baho. Okay, magandang araw sa inyo. Muli na naman tayong mag-aaral sa ika-4 na unit ng ating pag-aaral, kung saan ating tatalakayin sa linggong ito ang unang paksa na may kinalaman sa aking awitin na inawit ko kanina, ang pagkamamayang Pilipino. Ang layunin ng ating pag-aaral ay upang talakayin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamayan. May mga layunin tayo na dapat nating tukuyin ang mga batayan ng pagkamamayang Pilipino. At dapat nasasabi kung sino ang mamamayan ng ating bansa at paano ba pahalagahan ang pagkamamamayang Pilipino. Halika't samahan niyo akong ating talakayin ang paksang may kinalaman sa ating pagkamamayan. Ano nga ba ang pagkamamayan nating Pilipino? Ang pagkamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng batas. Hindi lahat na naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito. Dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. Sino ang mamamayang Pilipino? Naniniwala ako na ako, ikaw, tayo ay mamamayang Pilipino. Sino nga ba ang mamamayang Pilipino? Ang mamamayang Pilipino ayon sa Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987, may tuturing na mamamayang Pilipino ang mga sumusunod. Una, mamamayan ng Pilipinas ng pinagtibay ng Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang, at mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ano nga ba ang batas ng naturalisasyon? Ayon sa Section 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Sa Republic Act 9225 na nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong September 17, 2003, ang dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay nagkaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship. Kailangan lamang niya itong applyan sa National Statistics Office o NSO. Dalawang uri ng mamamayang Pilipino, likas o katutubong mamamayan. Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Maaring isa lamang sa kanyang mga magulang o parehong Pilipino. Naturalisadong mamamayan. Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Katulad ng tinanong ko kanina, ano nga ba yung naturalisasyon? Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Okay, bago pala maging isang ganap na isang mamamayang Pilipino ang dayuhan,
ay dadaan sa prosesong legal. Daan sa korte o sa prosesong legal. Mga katangian ng isang dayuhan na nais maging naturalisadong Pilipino. Siya ay 21 taong gulang. Nasa sapat na taong gulang na. Kung sana sa binibigkas natin ay mature na. Siya ay naninirahan sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Ito ay maaaring maging 5 taon na lamang kung una, ipinanganak siya sa Pilipinas. Kung dito siya ipinanganak, automatic yun, pwedeng 5 taon yun. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino, automatic din yun. Nagtuturo siya, o halimbawa isang guro, nagtuturo siya sa pribado o pampublikong paaralan, automatic 5 taon din yun. Mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas. Kung dito siya nakaimbento ng isang bagay at pinadat niya sa atin yung kanyang imbensyon, pwedeng maging 5 taong kagad yung kanyang pagpuproseso ng naturalisasyon. Meron siyang mabuting pagkatao kung katangian ng pag-uusapan. Meron siyang mabuting kalooban. Naniniwala siya sa saligang batas ng Pilipinas. May matatag siyang hanapbuhay at may ari-arian sa Pilipinas. Nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino. Tinatanggap niya ang kulturang Pilipino. Automatic yon. Diba? Dapat ganon. Kung ang isang dayuhan ay pupunta rito sa Pilipinas at mag-a-apply ng naturalisasyon, ay dapat meron siyang pagtanggap sa ating kultura. Na, alam nyo ba mga bata, na ang ating kultura ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo? Pinakamayaman ang kultura ng Pilipinas. Pinag-aaral niya ang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Kung sana ina-adapt niya yung ating kultura, at the same time, pinag-aaralan niya mabuti ano ba ang kasaysayan? Ano ba ang ating kasarinlan? Kapag nagawaran na ng pagkamamamayan ng isang dayuhan, kailangan na niyang itakwil ang kanyang dating pagkamamamayan at manunumpa sa katapatan ng ating bansa. Okay. Kung sana papalitan niya yung pagkamamamayan niya. Kung sana ito yung dati niyang hawak, halimbawa, may hawak siyang papel. Meron siyang isang bagay na hawak. Halimbawa ito, hawak niya. Kailangan itapon ito. Itapon. At kukuha siya ng panibagong pangahawakan ng isang bagay. Yun yung pagkamamayan niya. Itinakbilan niya yung una at inadat naman niya yung pangalawa. O inadat niya yung bagong pagkamamayan. At pag nai-adapt niya yun, ay manunumpa siya ng katapatan sa ating bansa. Di ba? Manunumpa. Di ba? Manunumpa yung dayuhan na maging isang Pilipino. Dalawang prinsipyo ng pagkamamayang Pilipino ay sa kapanganakan. Ano yun? Yung tinatawag na Diyos ang Ines. Anong ibig sabihin nito? Ang pagkamamayan kung naaayon sa dugo o pagkamamayan ng magulang o isa man sa kanila. Naaayon sa dugo, may dugong Pinoy. Yung tinatawag na Diyos ang Ines. Ang Diyos uli naman, ang pagkamamayan ay naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan, anuman ang pagkamamayan ng kanyang mga magulang. Anuman yung kanyang lahi, at dito sa pinanganak sa Pilipinas, ay tinuturing yon na isang mamamayang Pilipino. Pagkawala ng pagkamamayang Pilipino ay sa ating batas, maaaring mawala ang pagkamamayan sa pamamagitan ng mga ito. Ano yung mga yon? Naging naturalisadong mamamayan siya ng ibang bansa. Pangalawa, naglingkod siya sa sandatahang lakas ng ibang bansa. Pangatlo, sumumpa siya ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 taong gulang. Pang-apat, nagpawalang bisa siya ng naturalisadong pagkamamayang Pilipino. Number 5, napatunayan siyang tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan.
Number 6, pang-anim, itinakwil niya ang kanyang pagkamamayan at nag-angkin ng pagkamamayan ng ibang bansa o tinatawag na expatriation. Muling pagkakamit ng pagkamamayang Pilipino. Ang isang Pilipino naging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa ay maaaring maging Pilipinong muli sa pamamagitan ng mga sumusunod mga paraan. Muling naturalisasyon. Pangalawa, aksyon ng Kongreso ayon pa rin sa batas. Pangatlo, pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng ating bansa. Number 4, pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng sandatahang lakas. Dapat ay may referral pa rin ng korte na sa katunayan ay napawalang bisa na yung kanyang kasalanan. Mga dayuhang hindi maaaring maging mamamayang Pilipino. Hindi lahat ng mga dayuhan na nais magnaturalisadong Pilipino ay maaaring bigyan ng pagkamamaya. Narito ang mga dahilan. Una, gumamit ng dahas upang magtagumpay ang kanilang kagustuhan. Pinipilit nila. Parang binabaliwala nila yung mga patakaran natin. Pangalawa, sumasalungat o nagre-rebelde sa nakatatag na pamahalaan. Against do sa ating batas, sinasalungat niya yung mga pinapatupad na batas dito sa Pilipinas. Wala siyang karapatan na maging isang Pilipino. Pangatlo, natulan sa kasalanan may kaugnayan sa moralidad gaya ng pagsusugal at prostitution. Kung ang isang dayuhan ay may malaking kasalanan sa pamamagitan ng prostitusyon at pagsusugal, isa crime, labag sa ating batas yun, hindi siya karapat-dapat maging isang hindi siya maging karapat-dapat na atangan o bigyan ng karapatan maging isang mamamayang Pilipino. Number 4, hindi naniniwala sa ugalian, tradisyon at simulain ng mga Pilipino. Mayabang, di ba? Sa madaling salita, mayabang. Hindi siya naniniwala sa kultura natin. Number 5, pagiging mamamayan ng isang bansa, hindi nagkakaloob ng karapatang maging naturalisadong mamamayan ng Pilipinas. Diba? May mga bansa kasing ganun na hindi siya nakikisa na makijoin dito sa ating bansa. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Diba? Sana nakatulong itong bidyong aralin na may kinalaman sa ating pagkamamayan. Ikaw bilang isang bata, ikaw bilang isang magulang, turuan mo ang bata na lumikha ng pagmamahal sa ating bansa. At bigyan mo ng karapatan ang ating mga bata bilang isang magulang na mahalin ang ating bandila. Sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay kapwa Pilipino. Kung mahal mo ang bansa mo, minamahal ko ang bansa ko. Sana nakatulong ang bidyong aralin sa muling pakiusap ko, i-like nyo at i-subscribe ang channel na to sapagkat sa mga susunod pang mga araw o linggo ay magbabahagi uli ako ng video aralin na may kinalaman at makakatulong sa inyong pag-aaral. Ang mga gawain na kapaloob sa module, inyong sagutan at pag-aaral lang mabuti nang sa ganon tumaas ang inyong mga grado sa inyong mga card. Maraming salamat. Bye-bye.